sa amin. Dito, punta kayo muna sa amin. Tagal na naman hinta sa inyo. Tagal nyo. Bumaba na kayo dyan. Kung hindi, kung babae ka, butod ng tiyan mo, kalad ka rin ka namin dyan. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa vlog ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence na ko po. Hindi pa rin tumitigil ang mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy na kung saan sari-saring videos ang kanilang ipinalabas kung gaano kabuti at kung gaano nila minahal si Pastor Apollo Kibuloy. At ngayon, may nakita akong video na talagang gusto nilang paresignin si Pangulong Bongbong Marcos. I don't know kung miyembro ba ito ng KJC or Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy, pero nasabi nila membro, part sila. And binoto nila si Pangulong Bongbong Marcos ay dahil kay Pastor Apollo Kibuloy. Of course naman, di ba? Pag follower ka ni Pastor Apollo Kibuloy, kung ano ang sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy, talagang sumusunod ka. At alam mo naman na tama ang kanyang mga sinasabi. Di ba mga kabibig? At eto na nga mga kabibig, may hamon sila kay Pangulong Bongbong Marcos, itong tatlong babaeng ito, na sinasabi nilang bagong trending videos na walang makakapigil sa amin girls. Nako! Sabi nila, nakakatawa ang mga sinasabi ng tatlong babaeng ito. Pero kung if you would like to reflect on this, tama naman sila. Opinion nila ito at kailangan din natin silang respetuhin. Galit na galit sila kay Butod. Sino ba itong si Butod? Uy! Nako mga kabibig, malalaman natin kung sino si Butod na kanilang ano ba, dinidescribe or sino ba ang pinariringgan nilang Butod na demonya na daw. Demonic na daw ang nakaupo sa Malacanang Palace natin. Naniwala kayo kabibig? Kaya ako panoorin ninyo ang video kung gaano sila ka super duper galit kay Pangulong Bongbong Marcos at gusto nilang paresignin na si Pangulong Bongbong Marcos. Okay, watch this video ha. President BBM. Kami mga full-time workers at talagang faithful followers ni Pastor Kibuloy. Ngayon ginagay mo si Pastor. Nananawagan kami, bumaba ka na sa pwesto mo kasi you are not worthy sa aming respeto. Si Pastor Julius man na si Pastor, di ba? Pero nawala na ng respeto sa'yo dahil sa grabe na kademonyong ginagawa ninyo kayong mag-asawa. Kapal ang mga mukha nyo. Kapal ang mga mukha ninyo. Grabe. Tapos kami pa ang ano niya sa kingdom na blood, sweat, and tears. Kami mismo hindi papayag sa gagawin niyo dito. Daan muna kayo sa kamay namin. Daan muna kayo sa amin. Napaturo-turo ka. Punta kayo muna sa amin. Tagal na naman hinta sa inyo. Tagal nyo. Bumaba na kayo dyan. Kung hindi, kung babae ka, butod ng tiyan mo, kalad ka rin ka namin dyan. Kaya mga kababayan, mga Pilipino, gumising na po kayo. Demonyo na po ang nakaupo sa pwesto ngayon. Demonyo na nakaupo sa Malacanang. Ang First Lady natin, Jezebel na, demonyo na. Wala na, hindi na po uusbong ang Pilipinas. Pababain na natin sa pwesto. Pababain na, nagsama-sama tayo. Sama-sama tayo. Si Pastor ang totoong may nationalist at saka patriotic sa bansang Pilipinas. Imagine, mag-aalay si Pastor ng buhay para lang masave ang country natin. Tayo, sunod tayo sa yapak kababayan. Mahal na Pastor kasi pure love ang ginagawa ni Pastor yan, BBM na yan, mga traidor yan. Walang ibang ginagawa yan. Binodo lang Pilipinas. Lahat tayo mga kababayan, Resign BBM! Resign BBM! Resign BBM! Ay, yun na kabibig. Resign BBM daw. Yan ang sigaw ng mga tatlong babae ito. Ang tinawag nila, ang tatlong babae ito tinawag ng netizen na walang makakapigil sa amin girls. Oh, di ba? Grabe sila, no? As in super duper galit na talaga sila kay Pangulong Bongbong Marcos. As in, talagang including si First Lady Lisa Marcos. Nasaksihan natin ang kanilang glow up daw. Di ba nauso noon yung walang makakapigil sa amin girls. Di ba mga maliliit sila? Tapos itong tatlo daw, ang glow up, yung lumaki na daw. Ito ang mga sinasabi ng ating mga netizen. Pag sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na uminom kayo ng cyanide para pumunta sa langit, mag-inuman kayo. Nako girls, malala na talaga ang utak nyo. Sobra na kayo eh. Uy, wag naman po kayong ganyan. They are just expressing their
anger, their frustration kay Pangulong Bongbong Marcos. They have the right to speak naman. That's their right naman. So respetuhin din natin as you also commented on their videos, nirespeto din nila. Ito pa, Hi, si Pastor Apollo Kibuloy na talaga ang kanilang Diyos. Hindi ba sila nahihiya? Hindi naman kahihiyan kung yun ang kanilang paniniwala. So, let's all respect naman. Asking for a friend. Remind nyo kami ulit, bakit nyo binoto si Pangulong Bongbong Marcos? Para sa susunod na eleksyon, pagtatampalin ko kayong tatlo. Bakit kayo bumoto? Kasi ito yung pakiramdam ko bakit sila bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos noong kasagsagan ng eleksyon. Di ba binigyan ng platform si Pangulong Bongbong Marcos sa SMNI? Meron pang ang debate na nangyari sa SMNI. And meron pang ang interview si Pastor Apollo Kibuloy kay Pangulong Bongbong Marcos. Special interview yata iyon. Diba? So, sabi ng iba, alam mo, kabibig, parang sa mga nagsilabasang video ngayon, parang si Pangulong Bongbong Marcos ang walang utang na loob. Depende na on how you able to interpret the videos, the observation, mga nangyayari ngayon. Kayo na ang bahala, iba't ibang tao, iba't ibang obserbasyon. Ikaw, kabibig, ano ang iyong obserbasyon? Well, kung yun ang paniniwala ng karamihan, ako naman, baka pwedeng mag-usap silang dalawa. Wala namang masosolve na problema kung hindi payapa lang. Yung communication, baka miscommunication lang, or baka nadala sila sa galit or sa emosyon nila, kaya nakapagbitiw si Pastor Apollo Kibuloy na yung mga salitang ganon. So, baka kung mag-upo silang tatlo, si Pangulong Bongbong Marcos, si former President Rodrigo Roa Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy, kung mag-upo silang tatlo, mag-usap silang tatlo, baka maka-realize sila na isang magandang konsepto, isang magandang idea para babangon muli ang Pilipinas. Hindi yung puro away na lang, batuhan dito, batuhan dire, di ba? Parang So, yun na nga mga kabibig ang ating latest libak-libak for today. Ano ang iyong palagay? Ano ang iyong koro-koro sa mga opinyon ng maraming netizen na hindi pa rin matapos-tapos ang issue ni Pastor Apollo Kibuloy? Sabi ng iba, hindi kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos iyan. Kasalanan niya ni Risa Hontiveros. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos hindi niya kayang depensahan si Pastor Apollo Kibuloy. Pangulong Bongbong Marcos should make a stand regarding on this. Di ba kabibig, gumawa na siya ng stand, sabi niya, tumatawa pa nga si Pangulong Bongbong Marcos, sabi pa nga niya, harapin mo Pastor Apollo Kibuloy, pag wala kang kasalanan, harapin mo, or para patunayan mo sa tao na wala ka talagang kasalanan. Di ba? So, let's wait and see kung ano ang mga latest updates sa issue ni Pastor Apollo Kibuloy, at lalo na itong tatlong babae na talagang gigil na sa mag-asawang Marcos. Kayo kabibig, gigil na ba kayo sa mag-asawang Marcos? For 2 years and more months ni Pangulong Bongbong Marcos as president. Ano ba ang nagawa niya? Marami naman, kabibig. Oo nga, marami. Hindi naman natutulog ang ating Pangulo. Gumagawa din siya ng magandang proyekto para sa bansa natin. Huwag nating kalimutan yan, ha? Bye everyone! See you next time!